Matisse Thybulle nasa Los Angeles Lakers na. Pero dapat mayroong isang pakawalan ang Los Angeles Lakers na manlalaro dahil umabot na nga ho sila sa 16 players na mayroong guaranteed contract. Pero bago yan, eto muna. Malaking bagay itong pagkuha ng Lakers kay Matisse Thybulle. Kailangan nila ng defender. Wala si Marcus Smart sa kanila kaya ang pagkuha nila kay Thybulle ay magpupuno sa naiwang posisyon na yon. Veteran minimum contract ang ibinigay ng Lakers kay Thybulle. 3.2 million ang kanyang sasahurin para sa Los Angeles Lakers. Nakalabel itong si Thybulle bilang 3-and-D player. Magaling shumot sa 3 at isang magaling na defender. Pero bihira lamang niyang gamitin ang kanyang shooting sa 3. More on defense talaga siya mga idol. 5 points nga lang po yung kanyang ina-average sa Portland Trail Blazers pero mayroon siyang 20 minutes na playing time. Ibig sabihin nun ay napaka-importante ng kanyang naibibigay na tulong sa depensa para sa Portland. Kaya yun din po sa ngayon ang gustong makuha ng Lakers sa kanya. Mayroong isang problema lang, itong si Matisse Thybulle ay limitado yung nailaro para sa Portland Trail Blazers sa kanyang pananatili doon dahil sa kanyang mga ankle, knee and thumb injury. Marupok din po itong si Thybulle mga idol. Pero good news dahil sa Lakers ay hindi naman siya magkakaroon ng mataas na minuto. Depende sa sitwasyon, doon siya ipapasok, doon siya dedepensa. Ngayon, dahil umabot na nga sila sa 16 player, ay dapat pong magpakawala ang Lakers ng isang player dahil dapat 15 lang sila sa pagsisimula ng regular season. 16 sila. Kaya sa ngayon, paboritong mai-trade o mai-waive ng Lakers itong si Bronny James para maging 15-man na lamang sila. Nakatanggap na po ng mga samot-saring warning itong si Kuminga patungkol sa kanyang pagdedemand ng malaking kontrata. Maraming mga nagbigay na po ng babala kay Kuminga, yung mga NBA analyst, mga executive, na dapat huwag siya munang magpakipot sa kanyang gustong makuhang deal na 25 million per season. Yun po ang kanyang gusto. So balit ang may offer ng ibang kupunan ay mababa lang doon. Ayon sa mga babala ay dapat na mag-go with the flow na lamang itong si Kuminga. Dapat hindi siya mag-focus sa mga malalaking kontrata. Dapat mag-focus siya para mapatunayan niya ang kanyang kalagahan sa isang kupunan. Dapat mapatunayan niya na magaling siya at malaki ang kanyang maitutulong. Bata pa siya, kaya marami pa siyang panahon para makasecure ng malaking deal. Inihalimbawa si Dennis Schroeder na tumanggi sa malaking kontrata at kaya sa ngayon mga veteran minimum contract na lamang yung kanyang mga natatanggap. Instead of 80 million, naging 5 million na lamang. Dapat daw na tanggapin na lang muna ni Kuminga ang mga ino-offer sa kanya sa ngayon dahil mataas pa ang market sa kanya kung tutuusin. Huwag niyang hintayin na lumiit pa sa ganyan ang kanyang makukuhang deal.